So itong mga sasakyan na lalabas ng kasa, after na mabili mo, unregistered yan. Wala pang records yan sa HPG, wala pang records yan sa LTO. Ang records lang ay yung pagkakabili mo doon sa kasa. Ilalabas mo ngayon ang sasakyan. Dapat nga, kung talagang ang kailangan nila fundraising diyan sa ahensya, lahat ng kasa bantayan mo. Paglabas ng sasakyan, hulihin mo kasi unregistered yan. Kaya nga po, merong no plate, no travel policy ang gobyerno eh. Paano kung isang buwan na, bagong bili pa rin, o hindi na siyempre papayag, itong mga traffic enforcers natin. Di ba? Talagang hulihin na yan. Kaya lang, meron silang daladalang, meron silang daladalang invoice. Kaya nga po, dapat i-online na nila yan. Diyan pa lang sa kasa, diyan pa lang sa dealership, dapat naka-online na at maayos na yung rehistro. Meron ka na, registered ka na kagad, meron ka ng insurance, papasok na yan sa system ng HPG. Kaya po ang maganda doon, paglabas pa lang ng sasakyan mo, kahit makarnap pa yan, paglabas niya, may records na yan. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Dito pong mga nakaraang araw, matapos po na makapag-vlog ako, tungkol po dito sa administrative order ng LTO na ipinatigil naman. No? May mga comments po na nakarating sa atin mula po doon sa mga vlogs natin. Yun nga po nga isang vlog ko ay umabot na po ng 3.9,000, no? 3.9K comments. At yung sumunod naman na vlog ko po nitong nakarang araw ay yung mga suggestions po ni Colonel Busita ay umabot na rin po ng 333 comments. At mula po dun sa mga comments na yon ay may pinili po tayong 3 komento na kung sa tingin nyo po ay tama ba yung kanilang mga komento or mali ba or baka meron kayong maidadagdag ay mag-comment po ulit kayo dito. Pero mga kapatid, yung dulo po nitong vlog ko na ito ngayon ay wag nyo po kakaligtaan panoorin. Dahil sinisigurado ko po na lahat po kayo ay magta-thumbs up dito at siguradong madadagdagan nyo pa po ito ng inputs. At kung sakali naman pong panoorin ito ng mga kinauukulan, no, baka po magawan ng paraan itong maraming mga problema natin mula sa mga motorista at diyan po sa ahensya ng gobyerno, yan nga pong LTO at yung HPG. So tayo po ay hindi nakikipag-away sa kanila. Ang ipararating po natin sa kanila ay yung mga magagandang bagay na nangyayari na rin po sa ibang bansa. So, dito po sa unang comment na babasahin ko po sa inyo, ito po ay komento ng isang subscriber po ng Autorans at ito nga po ay si Rick Labinia. Bigyan ng 6 months libreng transfer of ownership bago mag-take effect ang administrative order. Yan. Kabago-bagong AO, hinaluan agad ng pera. Halatang corrupt ang LTO. Hindi ko po sinabi yan. Yan po ay mula kay Mr. Ricky Labinia, 1545. Dito po sa sinabi ni Sir Ricky Labinia na bigyan ng 6 na buwan na libreng transfer, palagay ko po hindi sila papayag. Kasi kahit na yung maliit na transaction lamang po dyan sa LTO, lahat po yan ay may bayad. No? Lahat ay kailangan magkaroon ng fees dahil diyan po kinukuha ng LTO kasi kung hindi naman kikita yung ahensya ng gobyernong yan, saan po sila kukuha ng budget para makapagpatuloy din po sila sa kanilang mga ginagawa. Doon po sa sinasabing bigyan ng 6 months, libreng transfer of ownership, malabo po kasi na yun libre talaga eh. Kasi kahit hindi pa naman doon sa LTO, halimbawa sa HPG, may bayad pa po doon. Tapos kung marami pang problema yung dokumento mo para matransfer sa'yo yung pag-aari doon sa sasakyan, ay talagang gagastos ka. Kailangan mo ng mga papeles na magpapatunay na ikaw ngayon na pagbentahan o kaya mag-execute ng mga affidavit. Meron din po kasing mga nabiling sasakyan na murang-mura lang. Karamihan po dyan, mga motorsiklo, yung iba nga pinamigay na lang eh. Ibinigay na lang sa kanya, nagkasundo yung magkaibigan, o pare sa'yo na yan. Kaya lang, Xerox ang papel niya kasi hindi ko na nakuha doon sa dealership, doon sa kung saan ko nabili. O, di ba? So ngayon, gagamitin ngayon itong kumpare niya, wala na yung original na documents. Nairerehistro naman na taon-taon, pero hindi mo masasabing mapapalipat niya yan sa kanyang pangalan dahil kung yan ay walang mga original documents, walang deed of sale, malabong mangyari yun. Yan nga po yung mga problema na umuusbo ngayon. Yan nga po yung ipinaliwanag ni Congressman Busita. Pero doon sa sinasabing 6 months, bigyan ng 6 months, isang taon nga po yung moratorium na hinihingi po ni Congressman Busita tungkol po dito. Mga kapatid, ito naman po yung comment ni Erwin Pepe. Sabi po niya, okay, ginawa na suggestions ni Busita. Kaya lang, dapat mas maganda kung yung multa hindi ganun kalaki. Oo nga, masyado malaki, no? Saka malaki pa rin yung kasalanan ng LTO sa mamamayan.
Isa na yung plaka, sticker, ID ng lisensya. Bakit bayad na natin sa LTO yan? Puro palpak panukala nila. Pakiusap, Congressman Busita, baka pwedeng pababaan yung multa. May mga nag-comment po na masyado nga pong malaki yun, yung 20,000 na yun. Paano kung ang pagkakabili lang nung motor ay 10,000 lang? Tapos nung nabili niya, bigla siyang na-stroke o kaya bigla siyang high blood o nagkasakit. O hindi na niya ngayon maiparehistro, maipatransfer sa kanya. Tapos magbabayad pa siya ng 20,000. No? So kailangan talaga pag-aralan po yung panukala na yan. So sabi niya, mas maganda pa nga revoke na lang yung panukala ng LTO. Yun ang the best, lahat matutuwa ang sambayanan na maliliit na Pilipino. Hindi ko alam yung tungkol dun sa revoke, no? Pero ang importante dito, ito po ay pinag-aaralan na, pinag-uusapan na. Pero doon naman sa sinabi mo na mga pagkukulang na LTO tulad doon sa lisensya, tulad doon sa mga plate numbers na hanggang ngayon ay wala pa. Marami po tayong binayaran. Every time na ikaw po ay magre-rehistro, may mga binabayaran po tayo dyan. Ang alam ko nga, yung road user tax ay nandiyan din sa binabayaran natin sa LTO. Tapos yung mga plaka na yan na matagal na nating bayad na hindi pa natin nakukuha yung mga plaka natin. Tapos stickers, tapos yung ID, ayan, pag magre-renew ka ng iyong lisensya. Ito naman po yung pangatlong comment na babasahin ko po sa inyo. Ito po ay mula kay Mari Lakay 4902. Bakit kasi ang gulo ang pagbili at pagbenta ng sasakyan? Dito sa abroad, simple lang. Pag nagbenta o bibili ka, 15 minutes lang okay na ang lahat. Nakarehistro na, naka-insured ka na, may plaka ka na at iuuwi mo na ang iyong sasakyan. Ito po talaga yung dapat mangyari. Sa dinami-dami ng mga pinalalabas na kautusan ng LTO, yung kanilang mga panukala, dapat ito po talaga yung kanilang pagtuunan ng pansin na maging online na po itong mga pagre-rehistro, pagtatransfer ng mga ownership nitong mga nabibiling segunda mano at mga bagong sasakyan. Ang pag-usapan lang muna natin dito sa comment ni Mari Lakay 4902. Sabi nga po doon, pag bibili ka sa abroad, 15 minutes lang, nakarehistro ka na, may plaka ka na, insured ka na. So doon daw po sa abroad. Hindi ko lang alam, hindi niya sinabi rito kung saang bansa ito. Pero ito dapat talaga yung pagtuunan ng pansin ng LTO. At ang pag-usapan natin dito, itong mga brand new na mga vehicles na ibinebenta nitong mga dealers. Dapat, kapag bumili ka ngayon ng bagong sasakyan, automatic ay irirehistro na doon sa pangalan nung bumili sa dealer. Ayan. Para maiwasan talaga yung gamitin yung sasakyan, nababiyahe ka ngayon nang wala kang plaka, wala kang insurance, wala lahat. Kasi para ka lang bumili ng cellphone nun. Bumili ka ng cellphone, binigay sa'yo at binigyan ka ng resibo at yung nakakataas kilay na invoice. Mamaya pag-uusapan po natin yan, yung invoice receipt na yan. So ngayon, bumili ka ngayon, nag-usap kayo doon sa kasa, nag-usap kayo na doon sa salesman mo or saleswoman mo, sir, ito na po ang halaga, ito ang babayaran mo. Kung yan ay financing, kung yan ay hulugan, o kung yan ay cash, ito po ang mga dapat nating gawin, magpipirmahan kayo doon. At ang huli, sasabihin po nila, idadali na po namin ito sa LTO, iparirehistro. O, yun ang huli niyan. So ngayon, ikaw naman, habang nagbibilihan kayo doon, maaaring may kasama kang iba, o kaya bago magkaroon ng bilihan talaga, titignan mo muna yung unit, yung display doon, at kapag nagustuhan mo yung display at nagka-okay na kayo, pwede mong i-request doon sa salesman mo, nasaan ba yung unit? Tignan ko. So pupuntahan mo yung unit. Siyempre, bago yun. Lahat ng excitement nasa iyo. Bibili ka ng bagong sasakyan. O. So dapat, doon pa lang, yung oras pa lang na yun, tulad nitong sinasabi ni Mari Lakay, or dapat talaga maipangalan na sa kanya yon at nasa LTO na. Dapat marehistro na. Ano po ba ipapangalan? Siyempre sa akin. Unless sinabi ko, ipangalan mo dito sa asawa ko. O sa kanya ngayon ipapangalan yung resibo ng pagkakabili. Pero wala pa doon yung sa LTO. So mula doon sa resibo ng pagkakabili, yung mga documents na yan, kasama yan sa dadali nila sa LTO para ngayon iparehistro yung nabili mong sasakyan. Kaya nga po, kung ikaw ay lalabas ng kasa or ng dealership at ilalabas mo yung sasakyan mo, unregistered yan.
automatic na unregistered yung sasakyan na yan. Kasi ni kaunting kaalaman pa nga lang yung LTO, wala dyan eh. Kasi hindi naman naka-online. Paano kung binili mo na Sabado, binili mo ng Linggo yan? Iuuwi mo rin ng araw na yon. Sa tingin mo ba, yan na yung marirehistro sa LTO? Kaya nga po mga kapatid, kung halimbawa, itong sobrang higpit ng LTO sa implementation, no, sa enforcement ng batas trapiko, kapag ikaw ay unregistered yung sasakyan mo, ang alam ko, 10,000 pesos ang multa kapag ikaw ay hindi nakarehistro. So itong mga sasakyan na lalabas ng kasa, after na mabili mo, unregistered yan. Wala pang records yan sa HPG, wala pang records yan sa LTO. Ang records lang ay yung pagkakabili mo doon sa kasa. Ilalabas mo ngayon ang sasakyan. Dapat nga, kung talagang ang kailangan nila fundraising diyan sa ahensya, lahat ng kasa bantayan mo. Paglabas ng sasakyan, hulihin mo kasi unregistered yan. Kaya lang parang meron yata silang ibinibigay na leeway dyan na kapag bagong bili mo pa lang ang sasakyan mo, pwede mong maiuwi sa bahay. Habang hinihintay mo ngayon yung plaka. Kaya nga po, merong no plate, no travel policy ang gobyerno eh. Kapag walang plaka, wag mo ibiyahe yan, huhulihin ka talaga. Kaso, bagong bili, napapagbigyan yan. Paano kung isang buwan na, bagong bili pa rin, hindi na siyempre papayag, itong mga traffic enforcers natin. Di ba? Talagang huhulihin na yan. Kaya lang, meron silang daladalang, meron silang daladalang invoice. Nangyari na po sa akin to. Nung bumili ako noong 2008 ng sasakyan, bago, brand new, bumili ako dyan sa Commonwealth. Excuse me. Paglabas ng unit, kailangan maiuwi ko na sa bahay ko. Malapit lang naman Commonwealth, dito ako sa Cainta. Okay, naidala ko na yung sasakyan ko. Ay, sorry pala, hindi pala Commonwealth, Quezon Avenue pala. Yan. Mula Quezon Avenue, dinala ko muna sa opisina. Pagkatapos sa opisina, pag-uwi namin, inuwi ko na sa bahay. Okay, naiuwi ko na yung sasakyan ko. Naghintay ako ng 1 linggo, wala pa yung plaka. Meron na naman akong panibagong invoice, dated nung dumating na linggo. After 2 weeks, wala pa rin yung plaka. Meron na naman akong dalang bagong invoice, dated naman nung pangatlong linggo ko. Hanggang sa dumating yung ilang linggo pa na yan na lumipas bago na-release ngayon yung plate number ko. Nangyari po sa akin to, kalakaran po yan. At malamang, yan pa rin ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dapat i-online na nila yan. Diyan pa lang sa kasa, diyan pa lang sa dealership, dapat naka-online na at maayos na yung rehistro. Meron ka na, registered ka na kagad, meron ka ng insurance, papasok na yan sa system ng HPG. Kaya po ang maganda doon, paglabas pa lang ng sasakyan mo, kahit makarnap pa yan, paglabas niya, may records na yan. Ang problema, hindi. Conduction sticker lang, wala kang plaka. Kaya po mga kapatid, dapat ito ang tutukan ng LTO. Alam niyo po ba sa Pakistan, no, sa Karachi, naka-online po sila dyan. No? Pagbili mo ng sasakyan, ora mismo, marirehistro na yung bago mong sasakyan. Tulad ng sinasabi po nitong si Marie Lakay, no? Na 15 minutes lang, okay na, maiuwi mo ng sasakyan mo. Dito po sa atin, walang ganyan. Ang isa pang kagandahan ng online, halimbawa, naisama na itong mga brand new na sasakyan, pati itong mga segunda manong sasakyan, naisama na dyan sa records nila. Kapag bibili ka ng sasakyan na segunda mano, makikita na kagad dun na meron talagang nagmamay-ari nun. Sa online po, malabo yung sinasabing kambal plaka. Kasi ikaw mismo, ako mismo, makikita ko, pag in-access ko ngayon, kung ano man yung portal nito ng LTO at na-access ko doon, bakit dalawa kami? Bakit merong ibang plaka na tumatakbo diyan sa Davao or sa ibang probinsya? At siyempre, ako mismo ang magre-report niyan sa LTO. Diba? Makakaiwas ngayon diyan sa crime na sinasabi. Ang sabi nila, ora mismo, I want it now. Kailangan ang magre-rehistro yung may-ari ng sasakyan dahil nagagamit ito sa crime. Marami na kaming na ganyan, ganito, ganyan. Kung naka-online po yan, malabong mangyari yung mga kambal plaka na yan. Kasi ikaw mismo, ora mismo, pati HPG, pati LTO, pati yung may-ari ng sasakyan, na since ikaw ang nagre-renew ng sasakyan mo, pwede mong pasukin yung portal, pwede mong pasukin yung ma-access, at makita mo, may kakambal plaka pala ako. Since ngayon, wala kasi tayong ganyan Online sa atin, yung mga malalaking kumpanya, hindi mo nadadalin yung mga sasakyan mo dyan sa LTO para i-stencil yan. Di ba? Yun na. Nakakapag-rehistro sila na online at ang kakaiba pa rito, mga kapatid, yung taga ang pumupunta doon
sa mga kumpanya na yan. Kasi nga, paano mo naman dadalhin yung mga truck na yan, yung mga lalaki na yan? O, di ba? Yun ay bigay na tulong ng gobyerno yun. Wala namang masama kung titignan yun eh. Kasi ang dami ng mga taxi na yan, yung mga fleet na yan. Nagninegosyo isang malaking kumpanya. Alangan naman dalhin mo lahat sa ahensya ng LTO, yung mga district office. Wala namang parking doon. Marami ang nabibiling sasakyan ng mga brand new. Sa halos araw-araw, may nabebentang brand new sasakyan. Kung yung mga brand new sasakyan na yan, ay isasabay mo pa dito sa mga nakapila sa LTO na nag-aayos ng mga transfer of ownership, yung mga may problema, yung mga nahuli, nagbabayad ng mga penalties nila, nagse-seminar, natanggalan ng plaka, nakumpiska ang lisensya, nakapila lahat, nandyan sa main office or kung hindi man sa mga district office, isinasabay mo pang dami nitong mga brand new na sasakyan na pinoproseso lahat dyan sa LTO, mano-mano. Kung meron mang computerized, ini-encode lang nila. Di ba? Dapat dito, itong mga brand new na sasakyan, ay pagka binili, wag nang makaabala pa dito sa mga ginagawa ng LTO kasi online na. Ganun lang dapat kasimple. Kasi brand new naman yan. Wala kang iiwasan dyan, wala kang iimbestigahan dyan na baka hindi sa'yo yan. No? Yung HPG, hindi sila masyadong mamumroblema dyan, unlike sa mga segunda mano. Talagang yan ay dadaan sa masusing pag-iimbestiga kung talaga bang sa'yo yung sasakyan na yan. Kaya nga dapat may deed of sale, no? Lahat ng dokumento nandoon, mga ID nung nagbenta, dapat original, yung mga pirma, tinitignan talaga nila lahat yan. Ngayon, kaya nga po ang sabi ko, dun sa unahang bahagi ng vlog ko, ay dito, sa tingin ko lahat kayo magta-thumbs up kung itong ating LTO, lahat ng mga bagong sasakyan ay naka-online na. Paglabas mo pa lang sa kasa, huwag silang papayag na hindi yan naka-online registration sa LTO. Kasama na doon yung HPG. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, ito, paulit-ulit lang tayo sa ganitong sitwasyon, tapos biglang ipatutupad nyo yung AO, ang unang-unang dapat na tamaan dito itong mga brand new na sasakyan Di ba? Binili mo sa isang kasa, after 5 days dapat. Di ba? Dapat after 5 days. Dapat pagdating ng 20 days, registered na sa kanila yan. May plaka na yan. Isang buwan na, wala pa yung plaka. Paano yun? Di ba? Tapos ngayon, magpupunta ka sa mga LTO district office, i-check yung records mo. Wala ka pa, hindi pa na-post yung plaka mo. Wala ka pang plaka No? Hindi po kasalanan nung mga bumili ng sasakyan yun. Kaya nga po, dapat dito, maging online na po tayo. Mga kapatid, dito po sa Pakistan, sa Karachi, so sabi po nila dito, the decision was taken in a meeting of the Excise and Taxation Department chaired by Senior Minister Sharjeel Inam Memon. He announced that vehicle registration and transfer process will become available online from January 2024. Ito lang taon na to ng January 2024. So, nag-online na po sila. So, sabi po nila, this initiative allows citizens to register and transfer vehicles from the comfort of their homes as well as pay motor vehicle taxes online by eliminating cash transactions. Ini-eliminate nila yung cash transactions. Bakit kaya? The government aims to enhance convenience for the public and promote greater transparency in the tax payment system. A statement issued by the Excise Taxation Department read. So mga kapatid, ito Pakistan, no? Nagawa nila na maging online yung kanilang registration, pati yung sa mga bagong sasakyan. On the spot, makukuha mo na, maiuuwi mo na yung nabili mong sasakyan. Napakabilis. Bakit sa halip na ito sana ang maririnig mo ngayon dito sa Department Order, di ba? Department Order AO, mag-online na po tayo at lahat ng mga bagong sasakyan dapat dadaan na po dito sa online. At itong mga hindi pa nakakapag-ayos ng kanilang transfer of ownership, pwede na rin kayo dito. At lahat po ngayon ng may problema, yan ang asikasuhin nyo. Lahat ng walang mga deed of sale, yan. Lahat ng mga Xerox lang ang inyong mga documents. Kaunti na lang ang problema nyo, sir. Kaunti na lang po yun. Kasi lahat ng makakapasa na mai-online mo na yan, walang cash transaction, pasok na kagad. Doon sa kanilang taxation department o sa BIR, pasok na lahat yan. Ano pa ang poproblemahin ng LTO? So, pati yung mga sinasabing ginagamit sa crime, mababawasan po dito. Ngayon, meron lang po silang binuo
na kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, no, sa LTO, yung vehicle inspection, no, yung motor vehicle inspection, yung MBIS yata yon. Dito sa Pakistan meron din po sila. Ang sabi po dito, according to the Punjab Motor Vehicle Ordinance of 1965 and Motor Vehicle Rule of 1969, all types of public service vehicles, including heavy duty, light duty, and rickshaws, must obtain a fitness certificate from the Vehicle Inspection and Certification System. So talagang kailangan na lahat po ay dadaan dyan sa BICS na tinatawag nila. Kailangan maipasa mo lahat yan bago ka pa makapag-online. Kaya po sabi dito, during the meeting, it was reported that the department successfully collected 34% of the annual tax revenue within just 3 months and 15 days. O, ang bilis lang, nakaipon ng pera yung gobyerno. Diba? Kasi online, ang bilis. Pati itong mga namumroblema na ang kanilang records ay nandoon pa sa probinsya. Eh, nandito sila sa Manila, nagninegosyo, namamasukan. Tapos kailangan pang kunin yung record sa probinsya. Eh, sabi nga ni Congressman Busita, hindi kasalanan yun nung may-ari ng sasakyan. Kailangan ipadala, i-facilitate ng LTO yan. Makarating dito kung saan siya nagre-rehistro. Tulong mo yan sa mga nagbabayad ng buwis. Di po ba? O mga kapatid, sinabi ko nagbabayad ng buwis. Ito, sabi nga dito, sa Pakistan pa to No, nakakolekta sila ng annual tax revenues within just 3 months and 15 days. Kaya po ako mga kapatid, ang masasabi ko lang po, pinag-uusapan ngayon itong administrative order na yan. Binabalangkas pa nila na kung paano yung hindi makaka-perwisyo sa mamamayan at hanggat maaari nga sana makatulong sa mamamayan yung kanilang administrative order. Kasi kaya nila ginawa yung may penalties, kaya nila ginawa yung may kulong kasi nga daw hindi sumusunod sa batas. Itong mga kababayan natin, ayaw ipa-transfer of ownership yung kanilang mga sasakyan. Eh hindi naman po gusto rin naman nila, kaya lang ang daming problema kaakibat na problema na kailangan pang ayusin bago magawa yung transfer of ownership. Pero ito po talaga yung solution. Gawin yung online yan. Yung mga hindi na dapat makipagsabayan dyan sa LTO, pagkabili pa lang ng sasakyan, no, i-re-register na nila online yan. Sumunod sila kung ano man yung patakaran, kung ano man yung order, lahat gagawin nila. Tapos yung meron namang mga deed of sale at kailangan na nilang ma-transfer sa kanila yung rehistro ng kanilang mga sasakyan sa pangalan nila, gagawin nila yan. Kasi online Diba? Mabibigay na yan. Halimbawa, ang records nasa Muntinlupa, ilang pindot lang yan. Diba? Malalaman na kung may problema. O sa HPG, malalaman yan kung may problema. At iyon, yung pagkakataon, yun yung panahon na ayusin yan, may-ari. Diba? Hindi nila ipagwawalang bahala yan. Huwag silang magpatumpik-tumpik pa dyan kasi mawawala yung kanilang sasakyan. Lahat na makakalampas doon sa proseso, makakapasa, okay na sila. Rehistro na lang ng rehistro yan sa mga susunod na panahon kasi nakatransfer na sa kanila. Ngayon, yung mga may problema, yan na lang ang asikasuhin dyan sa mga district office na yan. Diba? Person to person na yan. At alamin kung ano yung mga problema na makatutulong yung ahensya sa mga taong nagbabayad ng buwis. O, ayan. Kaya po, mga kapatid, sana matutukan ng LTO itong online bago pa itong administrative order. Yan po ay request ko lang, kung kaya. Pero kaya Pakistan nga, sa Karachi. The Sindh government announced that vehicle registration and transfer facilities will be available online from January 1, aiming to enhance convenience for the public. Pakistan yan. So sana po, mga kapatid, nandyan sa LTO at sa gobyerno po natin, kasi sabi dito, the Sindh government, di ba? Convenience to the public. Yung 20,000 penalty, both dun sa nagbenta at sa nakabili, sa kakulong, convenience po ba yun? Yan ang malaking tanong. Mga kapatid, sana po muling nakatulong itong vlog ko po sa ating lahat. Sana po marinig ng mga kinauukulan itong mga komento natin, yung mga kagustuhan natin para sa lalong ikatatatag ng bansang Pilipinas dahil habang maayos ang patakbo ng mga departamento ng gobyerno, lalong tumatatag po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong lahat.